Yan, hinihuhulog na natin ang ating mga coins na tig 20 pesos. Yan. Sana mapuno natin to, no? Pero, mga Mars, hindi ko sinasadya sa inyo na mag-ipon kayo, imbak ninyo ang pera nyo sa alkansya. Kasi, kinakain daw ng inflation yan. Pero totoo naman yon. Ibig sabihin ng inflation, yung pagbaba ng halaga ng pera mo, tapos pagtaas ng mga bilihin, kapag kainimbak mo lang yan dyan, at tinatagal mo yan dyan, hindi mo siya ginawa ng paraan na lumaki, kakainin lang yan ng inflation. Kaya ang payo ko sa inyo mga Mars, mag-i-start muna tayo sa pag-iipon. Iipunin natin, tapos pag medyo naipon na natin at marami na tayong naipon, isip tayo ng paraan na kung paano lalaki pag nabuksan natin. Halimbawa, ang gawin natin, halimbawa para sa akin, kasi ang ginagawa ko, hindi porket nag-iipon ako, mahilig nga akong mag-ipon sa alkansya. Pero, kapag naipon ko na yan, pag binuksan ko na yan, itinatransfer ko na yan sa digital bank. Meron kasi akong digital bank. Ang digital bank ko ay GoTime at saka Maribank. Maribank at saka GoTime. Ayun ang aking digital bank na ginagamit. Kasi maganda yon yung may digital bank. Dahil pag yung digital bank na yon, ang malaki ang interes. Compare sa traditional bank na maliit lang yung interes. Sa digital bank, okay na okay. At saka maganda siyang oras na kailangan mo, pwede mo siyang i-withdraw, tapos may mga cashback pa. Halimbawa, nagbayad ka ng mga bills na kuryente o kaya nag-transfer ka ng pera, may cashback na 5 pesos, ganun. Kaya maganda talaga ang digital bank, yung Maribank, doon yun subok ko na yung Maribank. May cashback na 5 piso. Syempre, bukod pa yung sa interest dagdag ipon mo na rin yung cashback. Tapos, malaki talaga ang interest niya. Parang nasa 3% to 5% yata. Oo, maganda talaga yon. Tapos, anytime, pwede mo siyang i-withdraw. Tapos, wala siyang balance. Pagkailangan mo talaga. Tapos, pambayad mo nga sa mga bills, ganun. At saka pagka malaki na naipon mo, malaki na rin ang tubo nun. Dahil kasi yung mga digital bank na yun, panlaban talaga yung sa inflation. Malaki ang tubo ng mga digital bank. Sa bagay, hindi lang naman sa digital bank. Halimbawa, marami din naman na panlaban sa inflation. Halimbawa, gold. Yan. Kapag minsan, meron din akong time na nag-ipon din ako na sa alkansya. Tapos, noong napuno na, binuksan ko, binilang ko, ang ginawa ko, ibinili ko ng gold. Siguro time yun siguro 2005 yun. Kung hindi ako nagkakamali, 2005 yun nangyari. Tapos, nag-ipon ako, noong napuno na, binuksan ko. Tapos, punta ako sa subasta, sa pawn shop, para legit, na hindi peke. Ang ginawa ko, ibinili ko ng gold. Yung gold siguro mga kasi nung time na yon 3.5 per gram. Naman ako noon, naka 3.5 gram ang nabili ko noon. Tapos hindi ko akalain na pagdating ng 2025, 2024, hanggang 2026, tumaas na ang gold. Yung akin 3.5 na 3.5 per gram, naging triple na. Naging 8,200 na. Kulang-kulang triple na. O, diba? Ayun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin mga Mars, pwede yung panlaban din sa inflation. Yung gold. Kasi pag bumili kayo ng gold, ang gold kasi pataas. Pataas ng pataas. Para din na mga real estate, yung mga lupa. Para din gano'n, hindi siya bumababa, talagang tumataas siya ng tumataas ang value niya. Kaya, syempre, panlaban nga yun sa inflation kasi nga,
kapag tumaas ang ang inflation, meron kang gold mataas din ang value ng gold mo. Kaya ayun, isa pa rin 'yun sa panlaban sa inflation, yung gold at saka digital bank. Yan. Ano pa ba? Ang panlaban sa inflation ay yung mga yung mga lupa. Yan. Yan, wala yang pagbaba, puro pagtaas yan. Pagka ikaw marami namang naipon, kasi ito naman, hindi naman to sapat pambili ng lupa. Siguro pambili ng gold, pwede. At saka panlagay sa digital bank. Pero lupa, hindi to sasapat. Kailangan mo pa ng malaking ipon. Pero kung malaki naman ang ipon mo, pwede kang bumili kasi talagang ang lupa pataas ng pataas din eh. Ano pa ba ang panlaban sa inflation? Basta mayroon pa, ano nga bang panlaban pa sa inflation? Yung mga halimbawa, yung mga apartment, ganun. Mga passive income. Kailangan din natin ng mga passive income. Tapos yung tuloy-tuloy ba na pag kumikita na business. Kaya, ayun nga, ang may sasuggest ko sa inyo ay para sa akin lang ha. Para sa akin. Ang masasuggest ko sa inyo, huwag nyong i-imbak ang pera nyo sa mga traditional bank at saka sa alkansya. Kumbaga, ito lang ang first step, first move na gagawin. Magtatabi ka sa alkansya para hindi mo magastos. Ayan ang start ng pag-iipon. Tapos, pag malaki na, ang gawin mo, hanap ka ng mga ng panlaban sa inflation yan. Bawa, ibili mo ng gold o kaya mag-open ka ng digital bank. Sa cellphone lang naman yun, napakabilis lang. Siguro 5 minutes makakapag-open ka. Makakapag-open ka na ng account mo sa digital bank. I-search nyo lang kung paano mag-open, halimbawa, ako subok ko na talaga GoTime at saka Maribank. Ewan ko lang yun sa iba, pero sabi maganda raw yung mga Maya, maganda din daw yun. Pero sa akin ngayon ang gamit ko ay GoTime at saka Maribank. Ayan. Pero maganda rin naman na maglagay din sa traditional bank kasi naman ayun ay para bang gawin mo emergency fund mo. Halimbawa, meron kang sa traditional bank, mag-open ka din doon, tapos maglagay ka kung magkano ang iyong kayang ilagay. Gawin mo siyang emergency fund para pag may nagkaroon ng emergency sa inyo o meron kayong kailangan bilhin, mabilis nyong mawi-withdraw, lalo na may ATM na kasama o kaya ATM tsaka passbook, pwede din yun. Pero mas maganda may ATM, may passbook pa para pagka kailangan nyo, i-withdraw nyo lang. Tapos, pagka may pera kayo, halimbawa ganito, pwede nyo namang i-deposito din. Diba? Yung naipon nyo sa alkansya, i-deposito nyo din sa traditional bank, gagawin nyo siyang emergency fund. Yun, ay nga pala ang una pala dapat gawin. Ang gawin nyo, mag-ipon kayo para sa inyong emergency fund. Para kasi pagka kayo may ipon na emergency fund, may mga pangyayari sa inyo na yun nga emergency, hindi nyo maisasangla ang inyong gold kung meron kayo. Kasi ang gold, pag isinangla mo, meron pa yung may interest pa rin yun eh. Sayang din yung interest nun eh. Kung may emergency fund kayo, di ba? Mas maganda kung may emergency fund. I-withdrawin mo lang. Ang suggest ko lang, siguro kung mag-iipon kayo ng emergency fund, para sa akin, yung 6 months to 1 year yung kinita, ayun ang dapat na ipunin nyo. Halimbawa, ang kita nyo sa loob ng isang buwan ay 20,000. Maglagay kayo sa bangko ng mga 20,000 times 6 hanggang 12 months. Yun, kung kaya din lang ha. Kasi, para mawalan kung ano man ang mangyari sa inyo, mawalan kayo ng trabaho, magkasakit, hindi kayo makapagtrabaho, meron kayong madudukot. Yun nga yung emergency fund. At kung may alas naman kayo, hindi nyo na maisasangla. Kasi pag isinangla ninyo, tutubo pa yon.
Oh, 'di ba? Siguro mangyayari lang 'yon isang lanyo kapag wala na kayong emergency fund, nagamit niyo na lahat. Kasi nga yung gold, maganda rin naman kasi ng may gold kasi alam nyo pag may hawak din kayong gold, para sa akin ha, para din sa experience ko, nung time na ako may gold ako, nagkipit ako, no? Ang ginawa ko, isinangla ko lang yung gold ko at saka yung iba naman ibinenta ko. Hindi ko na kailangan lumapit pa sa tao para manghiram o kaya para makiusap at tapos alam mo naman na meron tapos pahihindian ka o di ba, pero pag may hawak kayong gold o pupunta lang kayo sa sanglaan, isasangla nyo o kung gusto nyo ibenta nyo o mas maganda kung isangla nyo na lang para pag kayo nagkapera na pag-ipunan nyo matutubos nyo pa rin, lalo na kung may sentimental value sa inyo yung inyong alahas na isinangla, di ba? O ayan, kaya ayun, yun ang aking first step. Ayun pa lang aking gustong i-share sa inyo mga Mars, na kung mag-iipon tayo, wag nating hayaang na nakaimbak lang sa alkansya. Kapag sapat na ang laman na alkansya at bubuksan na, kailangan mo nang buksan. Ang gawin nyo, ilipat nyo siya sa mga digital bank. Ilipat nyo siya, i-open nyo, or ibili nyo siya ng gold. Basta, kasi pag nandito lang sa loob, yan, kakainin talaga yan ng inflation. Yun nga, pagka nasa loob lang, sayang naman. Iimbak nyo lang, pagka pinatagal nyo pa yan dyan. Kaya, mas maganda, pag napuno na, i-open nyo, i-deposito nyo, or i-open nyo na digital bank or ibili nyo ng gold o ano pa man kung ano naiisip nyo na panlaban sa inflation. Huwag nyo kahayaan na nakaimbak sa alkansya kasi nga ay sayang ang pera. O kaya naman, mas maganda pala isa pa the best, pag may naisip kayo na business na pwede nyong paggamitan sa pera na yan. Halimbawa ayun ang mas maganda. Talagang iro-rolling nyo yung pera. Kaya nyo nga inipon eh. Hindi yan inipon para iimbak lang dyan. Inipon yan para palakihin nyo. Pagka binuksan nyo, hanap kayo ng business na pwedeng nyong paggamitan ng pera. Halimbawa, pag malaki-malaki na yan, halimbawa nasa 50,000, malaking business din ang inyong, medyo malaking business din ang inyong maiisip. Pag na mga nasa 10,000 below, pwede na yan mga barbecue, mga banana queue, o yung mga tuhog-tuhog, yan, pwede na yan. Pero kung halimbawa nasa 100,000 pataas, siguro pwede nyo na siyang pang-start ng malaki na yun, pang-start ng sari-sari store, 'di ba? Ayan lang ang first step natin. Hindi porke tayo nag-iipon dito sa alkansya ibubulokin na natin din ang pera. Ang gagawin natin, ito lang ang way para tayo magkaroon ng puhunan sa ating naiisip na maliit na negosyo. O kaya naman ay ilalagay natin sa digital bank kung gusto natin na kung wala pa tayong naiisip, or bibili natin ng gold, pwede rin yun. Ayan. Pero mas the best yung business para tuloy-tuloy ang income.